Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel. And nandito na po tayo para sa panibagong video, reaction video. Ito pa rin, 2025 national budget pa rin itong pag-uusapan natin ngayon dito sa video na ito. At ito, may interview itong ANC. Nanghiram tayo ng video sa ANC. I hope hindi tayo copyright nito. Ay, hiram lang tayo. Ito, may interview silang analyst. Tingnan natin, pakinggan natin kung anong masasabi nitong analyst patungkol dito sa 2025 national budget, mga kaibigan. Kasi nga, nung Monday pinirmahan na, and alam naman natin na marami pa ring issue. Basically, wala talagang nabago. Ang nabago lang talaga yung amount, yung budget allocated for DPWH, kinaltasan lang para nga magiging constitutional lang. Kasi required ng constitution na mas malaki dapat yung education sector. Okay? At in-explain natin sa isang video natin na kahit pa naging malaki yung education sector kasi na kinaltasan yung DPWH, kung titignan natin yung education sector, composed of 4 sectors yan. Yung DepEd, CHED, ISUSIS, and TESDA. So basically, kung magkanong amount yan, yung ilang trilyon, i-divide yan ng 4. Yung DepEd, CHED, ISUSIS, at ng TESDA. So basically, maliit pa rin yan compare doon sa need ng education natin. Yung compare doon with reference doon sa actual needs ng education natin as ordinary Filipino citizens. At ito, compared mo doon sa budget ng DPWH, yung DPWH isang sector lang. DPWH lang. Trillion ang budget doon. So basically, dito mo pa rin makikita na talaga nakafocus yung concern ng mga tao, ng mga kongresista na gumawa ng budget na ito ay nandoon pa rin sa DPWH. So malaking questionable ito, mga kaibigan. At ito, may interview dito, isang analyst, ang ANC nag-interview. Tingnan natin kung anong masasabi niya dito sa budget na ito. Itong interview na ito, patungkol ito sa mga insertions na ginawa ng mga kongresista patungkol doon sa 2025 budget. Natanong natin, bakit pinirmahan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos? Okay, ito. Pakinggan muna natin. And bago natin umpisahan, paki-like and share ng video na ito para malaman din ng mga tao at magiging open din sila patungkol dito sa nangyayari sa ating 2025 national budget. And isang subscribe na rin para sa ating channel para masaya na rin tayo nito. Okay, sige, ito, umpisahan natin, pakinggan muna natin. All right, you said you were calling out the red flags, a lot of insertions, but keep in mind, Zaiza, that the Speaker of the House is the President's cousin. The Senior Deputy Majority Leader is his son. Do you think that the President really didn't know about these insertions? Oops, there. Nagtanong ang anchor ng ANC, mga kaibigan, kung do you really believe kasi hindi alam ang details ng mga insertions na ito, mga kaibigan? Ano sa tingin niyo? Ilagay natin na sarili natin, lahat tayo, kayong mga nanonood ng video na ito, ilagay natin yung sarili natin bilang isang pangulo ng isang bansa, pangulo ng Pilipinas. At ito, humaharap tayo, bilang isang presidente, humaharap tayo dito sa isang mahalagang katungkulan na pag-approve ng budget for the whole year. And knowing maraming tao, maraming kongresista, maraming senador na nagrereklamo
or nag-raise ng issues patungkol dito sa 2025 budget. At ito nasa harapan mo. Do you think pipirma ka lang dyan bilang isang Pangulo without knowing kung anong nasa detalye niyan? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? O bilang isang Pangulo, comment kayo dyan. Do you think pipirma kayo na hindi niyo alam? O ito, tanong ng anchor ng ANC. Do you really believe na hindi alam ni Bongbong Marcos itong mga insertions na ginagawa ng Congress at ng Senado? Or nung mga kongresista at ng mga senador na present doon sa BICA meeting? Oh, comment kayo dyan para malaman natin kung ano yung sagot ninyo, or bilang isang Pangulo, comment kayo dyan. Tingnan natin kung sinong mas magaling. Tayo bang ordinary Pilipino? Itong mga binoto ng tao na si Bongbong Marcos bilang isang Pangulo. Ito, tuloy natin. That's very hard to believe. It's quite unbelievable that the president and the economic managers did not know about these insertions. They Diba? It's very, very unbelievable. Talagang unbelievable mga kaibigan. Kasi in the first place, Pangulo ka. Ikaw yung lasi, ikaw yung mag-a-approve ng budget. Basically, gumawa kayo ng NEP, expenditure program for 2025. So you are expecting na yung mga details ng mga ni-request mo na budget ay ibibigay. So basically, titignan mo yan, mga kaibigan. At ito na nga, after ng BICA meeting, may initial schedule na sana yung nung December pa na pipirmahan itong 2025 budget. And yet, dinelay ng Malacanang, dinelay ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga maraming nagrereklamo patungkol dito sa budget. And noong Monday, December 30, pinirmahan itong budget 2025. And unfortunately mga kaibigan, parang walang nangyari. So anong ibig sabihin nito? Anong purpose ng pag-delay mga kaibigan? O niloloko lang tayo nito ng taga Malacanang, niloloko lang tayo ni Bongbong Marcos na dinelay nila para pag-aralan yung 2025 budget? Nasaan ang resulta ng pinag-aralan nila ng 2025 budget? Wala lang, nagbago yung DPWH. Inaltasan lang para yung education pa rin, yung total ng education pa rin number 1. Kasi isa yun sa mga issues eh. Ano nangyari doon sa PhilHealth? Ano nangyari doon sa mga other programs? So especially doon sa mga social services na kinaltasan, doon sa yun sa 4Ps. Modernization ng AFP. Budget ng CHED, ng education, DepEd. Anong nangyari nun? Bakit malaki pa rin itong DPWH mga kaibigan? Anong klaseng pag-aaral ang ginawa ng Malacanang patungkol dito sa budget? Comment kayo dyan mga kaibigan. Kung meron ba talagang pag-aaral na nangyari doon sa budget? O baka niloloko lang tayo nitong taga Malacanang na dinelay nang nila yung pagpirma ng 2025 budget para sabihing pinag-aralan talaga, and yet yung nangyari ganun pa rin. Ito, pagpatuloy natin ito. They may probably be unaware of the very specific line items that the leadership in Congress listed down, but they would definitely know how much, at least the magnitude of it, and that there will be insertions in the 2024 national budget. What I'd like to emphasize is that this has been going on for the past 3 years, so it's really mga kaibigan, impossible to believe it when the Secretary of Budget and Management says they had no idea that this is going to happen. Di mo mga kaibigan?
So it's very unbelievable na hindi alam nito ni Bongbong Marcos, mga kaibigan. Mga palusot nila, mga kaibigan, na hindi nila alam patungkol dito sa mga questionable mga insertion sa budget, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nito? Ano? Naglulukuhan tayo dito? Naglulukuhan itong Malacanang, yung Congress at ng Senate? Or tayo lang niloloko nito, mga kaibigan? O comment kayo dyan. Paano mo sabihin hindi mo alam, dinelay nyo nga yung pagpirma kasi nga pag-aralan ninyo. So basically, itong palusot na ito na hindi alam, basically, panlilin lang ito, mga kaibigan. Isa itong kasinungalingan. Dito natin makikita, mga kaibigan, na itong si Bongbong Marcos ihawak talaga sa liig ni Martin Romualdez. Hostage talaga ito ni Martin Romualdez. Alam naman ni Bongbong Marcos patungkol dito sa mga issues sa 2025 budget. Basically, ito nga lang 2025 budget alone, ang dami ng issues. Sinong gumawa nito? Yung Congress. Sinong leader ng Congress? Hindi si Martin Romualdez, pinsan ni Bongbong Marcos. Bakit pinirmahan niya? Bakit walang binago? Bakit? Merong binago pero hindi pa rin pabor sa mga ordinaryong Pilipino, mga kaibigan. Bakit hindi ito binalik doon sa BICAM? Ang dami nagsasabi, merong mga kongresista, even ang mga senador nagsasabi, pwede yang ibalik. Presidente ka naman. You have all the powers. Ikaw nga presidente eh. Bakit natatakot ka? Bakit ayaw mong ibalik doon sa BICAM? Takot ka ba? Kasi baka hindi mag-agree yung Congress at Senate, follow tayo sa 2024 budget for next year. Kasi nga, hindi nag-agree. Usually, ganyan yung mangyayari. Mag-i-election by 2025. Meron kang mga taong gustong ipapasok sa Congress at sa Senate. Natatakot ka ba na wala kang magamit na budget? So ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Ito, posible ito. So, kaya minadali ng pagpirma, walang binago, hindi naman talaga pinadali kasi nga dinelay. Walang binago doon kasi ito si Bongbong Marcos sa makikinabang dito sa 2025 budget, dito sa incoming na election. So anong mangyayari nito, mga kaibigan? Kahit anong deny nila na gagamitin itong budget na ito, dahil alam ng mga tao na magagamit pa rin ito. Halimbawa, yung sa DPWH, mga projects. Maraming congressman na mayroong construction company. Number 1 yan si Martin Romualdez. May construction company yan sa kanila. May construction company yan. Isa yan sa mga congressman na may construction company na naging contractor, naging government contractor. Basically double income. May sweldo ka bilang congressman, may project ka, may project yung company mo, may kontrato doon sa gobyerno, kumikita yung company mo, at the same time may kickback ka rin. Di ba? Diba? Ang taba-taba ng bulsa ni Martin Romualdez, mga kaibigan. Comment nyo dyan, ano sa tingin nyo dito? Saan gagamitin yan? Di sa 2025 election. Tatakbo yan. Magpa-re-elect yan for congressman. How about dun sa mga allies nila? Kasi kailangan nila ng allies.
para hindi ma-impeach ito si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan nila ng allies sa Congress at sa Senado. Kailangan merong makapasok na allies nila. Kasi nga, sinabi ni Sara Duterte, meron siyang alam na limang ginawa ni Bongbong Marcos na impeachable offense. And hindi nga lang ma-file ngayon kasi walang numbers. Itong mga congressman, marami sa congressman ngayon kaalyado ng Pangulo ni Bongbong Marcos. So basically, hindi gagana yung impeachment. And most likely, hinihintay na lang dito ni Sara Duterte kung anong mangyayari after 2025 elections. So, tinitingnan din ni Bongbong Marcos na dapat merong maraming makapasok na allies nila para hindi matuloy ang pag-file ng impeachment case versus kay Bongbong Marcos. So basically mga kaibigan, well, opinion ko lang ito, I might be wrong, but ito ang nakikita kong isa sa mga rason mga kaibigan kung bakit kahit alam ni Bongbong Marcos ang nangyayari dito sa 2025 national budget natin, kahit alam niyang maraming questionable insertions dyan, ina-approve pa rin niya. At ito na nga in-explain. So basically mga kaibigan, tayo ang niloloko, tayong mga ordinaryong Pilipino nito, ang niloloko nito ni Bongbong Marcos or ng Malacanang. Kahit anong palusot pa ang gagawin nila, panloloko pa rin itong ginagawa nila sa atin mga kaibigan. Ito po, patuloy natin. This has been going on for 3 years already. The 2025 budget is in... I agree. This has been going on. Kasi nga, last year, 2024, sinabi na, in-expose na ito ni Sara Duterte. Expose na ito na yung sa DepEd nga, budget eh. Kung natatandaan ninyo, 9 billion yung budget ng DepEd. Nung lumabas yung final, naging 16 or 15 billion. Naging 15 billion. And yet, only 9 billion is under the control of DepEd. Yung 5 or 6 billion na dinagdag, control yun ng Congress. In-expose na ito ni Sara Duterte dati o last year. 2024, kung natatandaan ninyo. Well, karamihan sa atin hindi nga lang pinansin yun kasi nakafocus doon, niligaw tayo ng mga kongresista na ito doon sa issue ng confidential funds na wala naman talagang issue. So, niligaw tayo para hindi natin mapansin itong mga sinasabi ni Sara Duterte. At ito na nga nangyayari ulit dito sa 2025 budget. At ito kinonfirm nito ni Zaisa Sara na itong mga ganitong kalakaran sa national budget natin, pangatlong taon na ito. So basically, no, nag-umpisang umupo itong si Bongbong Marcos, ginagawa na ito nila. And basically, nakabenepisyo ito sila. Akalaan nyo yan mga kaibigan. Grabing pangluloko nito. Pagpatuloy natin. In fact, the fourth budget that has a ballooning and programmed appropriations because of the massive insertions, which is essentially eating up the fiscal space and the yearly increase in the national budget. Well, Zaisa, we know what the people's problems are, foremost of which really is the price of basic commodities. As the president spoke after he had signed the budget, he did say that there is this plan to bring the price of rice down. When you look at the budget, malabo yan mga kaibigan.
O paano mo pababain yung presyo? Kaibigan, ano sa tingin nyo dito? Kaya? Basically, tayong mga ordinary Pilipino, bumibili tayo ng bigas. Meron nga changes, meron nga pagbaba ng presyo, pero hindi yan yung in-expect natin. Kulang pa rin. So, ang labo mangyari niyan mga kaibigan. And still, malabo pa rin mangyari yan. Kasi nga dito sa 2025 budget, nakafocus lang doon more on DPWH. Ang laking problema ng Department of Agriculture, yung mga social services, ang laking problema. Yung malaking budget nandoon sa DPWH. Problema nga natin sa AFP. Problema natin dito sa West Philippine Sea. Pero natin ma-address yan. Nag-cut ng budget doon sa modernization. Ito po, patuloy natin. How much of it how much of it reflects the plan to bring the price of rice down? Tingnan natin. I have not seen the details of the 2025 national budget, but one of the things that Congress placed under the unprogrammed appropriations is the rice competitive enhancement program. So that was one of the major line items that was included in the direct veto of the president. So how can the president say that his 2025 national budget, at least the version that he signed and they supposedly binito pala yung dito sa rice enhancement competitive enhancement is still aligned with the development goals of its administration. Many of the line items under the unprogrammed appropriations, and not just the ones for agriculture, but even the ones for the 4Ps program, for many of the infrastructure projects like the payment of right-of-way, asset preservation, feasibility studies, detailed engineering designs. How can this administration implement big-ticket and game-changing strategic projects if allocations and if fundings for those specific line items I mentioned are in the unprogrammed appropriations, which essentially do not have guaranteed cash cover for the di ba mga kaibigan? Meron din palang mga projects na maganda sana yung in-expect na output, and yet walang guaranteed amount for 2025 mga kaibigan. Feasibility studies, engineering development. Ito, long-term goals ito mga kaibigan, and yet naku, ano ba naman ito mga kaibigan? Grabe talaga dito. So basically mga kaibigan, itong 2025 national budget, pinapakita talaga dito na itong administration na ito walang pakialam sa kung anong mangyayari 5 years from now. Itong 2025 national budget, ang tinitignan lang nito kung anong maibibigay nito sa mga tao, at the same time magagamit ng mga politicians. Well, expected kasi mag-i-eleksyon nga yung May 2025. So tinitignan dito na dapat mayroon silang maibigay doon sa mga tao para matatandaan sila ng mga tao pagdating ng eleksyon. So hindi tinitignan dito sa national budget na ito kung anong mangyayari 5 years from now or 10 years from now mga kaibigan. Kasi nga walang klarong amount itong mga important projects nito mga kaibigan. Ito yung sinasabi ng analyst.
Ano ba naman ito? Naku mga kaibigan, delikado ito. Well, ako natatakot dito kay Marcos mga kaibigan. Ito talagang pinapatay ni Bongbong Marcos yung opportunity niya or nila bilang isang Marcos na patunayan at i-redeem yung pangalan nila mga kaibigan. Well, ako wala. Hindi ko ito binoto si Bongbong Marcos kasi the fact that of the history of the Marcos, medyo doubtful ako. Nung una, kinonsider ko, kasi nga, pinili siya ni Sara, kinonsider ko, and yet, parang doubtful ako, and then, so, nag-iba ako ng presidente. At ito ang nangyayari ngayon mga kaibigan. Makikita natin dito mga kaibigan na hindi itong si Bongbong Marcos, hindi ito ang nagdadala ng bansa natin mga kaibigan. Nagiging puppet ito. Hawak ito sa liig ng kanino man. Well, I guess number one ang na humahawak nito ito si Martin Romualdez. Kasi nga yung BICAM ang nangungulo ng BICAM itong si Martin Romualdez. And yet Bongbong Marcos cannot even tell Martin Romualdez or the whole Congress to reconvene para sa 2025 national budget. Pwede naman na marami nagsabi na pwede ibalik yan. Bakit ayaw niyo ibalik? Kasi nga masasaktan itong si Martin Romualdez. Kasi kapag ibinalik nito ni Bongbong Marcos, basically indirectly sinasabi ni Bongbong Marcos doon sa Congress sa Senate na mali itong ginagawa ninyo. Bakit hindi niya binalik? Most likely takot siya na pagsabihan itong Congress at ng Senate na mali itong ginagawa nila dito sa 2025 national budget. And most likely, sinong tatamaan ito? Ito si Martin Romualdez mga kaibigan. Nako. Mahirap ito mga kaibigan. Ito, may isang video dito. Ito, pakinggan muna natin ito. May nagprotesta after ng signing ng... sino ba itong mga nagprotesta? Tingnan natin, analyze din natin mga kaibigan. Yes, Rosalie. Ilang minuto pa. Galing ito from UNTV, News and Rescue mga kaibigan. Hiram tayo ng video sa kanila. Tingnan natin. Tapos nagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon ay nagtipon-tipon dito sa Menjola, Manila kanina ang mga militanteng grupo para tutulan ang hakbang na ito. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Sino na muna Makabayan Bloc? Of course, number one, expected naman natin ito kasi nga ito naman talaga ang identified na mga allegedly may connected sa mga CPP, NPA. Well, somehow, magpapasalamat na rin tayo mga kaibigan kasi nagsalita sila patungkol dito sa budget. Tanong natin, mga kaibigan, talaga bang concerned sila dito sa 2025 budget? Or baka ginawa nila itong puro protesta patungkol dito sa 2025 budget kasi until now hindi pa pinapansin itong final nila na impeachment case versus kay Sara Duterte. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Comment kayo dyan mga kaibigan. Kasi nga, ito sila yung nangunguna sa pag-file ng impeachment case versus kay Sara Duterte.
At hindi pinansin, sinabi ni Bongbong Marcos na, well, kung pwede, di lang pagpatuloy yung impeachment case versus Sara Duterte. So, hindi pabor doon yung Malacanang. And yet, nag-file ito sila. And until now, hindi pa rin pinapansin. Until now, wala pa rin silang makuhang numbers na kailangan para ma-speed up itong impeachment case. And ito, pinirmahan ni Bongbong Marcos, assuming na kakampi sila nito na kampi ito ni Martin Romualdez at ng Malacanang, and yet ito nagpro-protesta. So ito tanong natin, talaga bang itong pagpoprotesta nito patungkol dito sa 2025 budget? Bakit ngayon lang kayo nagpoprotesta tapos na pinirmahan na? O baka demand nyo ito para pansinin, para i-process na ma-speed up na yung final nyo na impeachment case? Kung sincere talaga kayo, Makabayan Black, patungkol dito sa 2025 budget, mag-file kayo ng case doon sa Supreme Court, or kung sa tingin nyo, isa ito sa mga offense na pwedeng ma-impeach si Bongbong Marcos, then mag-file kayo mga kaibigan. O mag-file kayo as Makabayan Black. Ngayon namin kayo kailangan. Ngayon namin kayo. Bakit konti lang kayo dyan? Sa pagproprotesta ninyo. Ang dami nyo doon, nag-submit kayo doon sa impeachment case ni Sara Duterte. Ang dami ninyo. Bakit? Ngayon, konti lang kayo. Ngayon namin kayo kailangan. File kayo. Para mapigil yung 2025 budget. Para mabago yun. Bakit andyan lang kayo? Sa kalsada. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Nila napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na binawasan ng pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Dagdag pa ng mga Di ba mga kaibigan? Ito na nga, no? So, protesta. Action kayo. Ngayon namin kayo kailangan. Bakit ang active nyo doon sa pag-filing impeachment case versus Sara Duterte? Bakit ngayon, dyan lang kayo? Ngayon namin kayo kailangan. File kayo dyan ng case. I-contest nyo yan doon sa Supreme Court yung 2025 budget. Anyway, dito na lang po muna tayo mga kaibigan, and like and share ng video na ito para mabuksan natin yung isipan ng ibang tao, and comment kayo dito kung ano sa tingin nyo, anong opinion nyo dito, and paki-subscribe na rin sa channel natin. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.